Happy morning and welcome to Adventist Med Facebook Live. Ang pag-uusapan natin ngayon ay common eating disorders. Ayan, yan po ay napakagandang topic. Huwag niyong kalimutan i-share ang ating live stream program today. At ang makakasama natin para i-discuss ang mga bagay na ito, walang iba kundi ang isa sa mga health educators dito sa Adventist Medical Center Manila, isang registered nutritionist dietitian, si Miss Mile Salas. Ayan, good morning o magandang araw po sa ating lahat. Ayan, bago tayo magpatuloy, manalangin muna tayo. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito na binigyan mo kami ng iyong biyaya at pagpapala. Nawa po'y patuloy mo kaming samahan sa aming pag-aaral ng kagandahang makakapagpalusog sa aming katawan. Nawa po ang aming mga matututunan, amin pong may apply sa aming buhay. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan po, so napakaganda. Sa panahon po natin ngayon, napaka-usong-uso. Kilala na yung pagdating sa mga diet o yung mga fasting na to. So ito po mga to, wala namang problema dito eh. Pero kung papaano natin ito gawin, doon po nagkakaroon ng problema. Kasi po itong pagda-diet, pagpa-fasting, napakaganda po ito. Pero kung dapat natin i-consider kung gaano karami, kung gaano ka-regular natin itong ginagawa. Kasi maka-apekto po talaga sa ating pangangatawan. At pag sinabi nating common eating disorders, ito yung minsan halos wala nang kinakain. Minsan naman yung iba, maraming kinakain pero tinatry din isuka. Yun. No? So kailangan natin pag-usapan ito dahil hindi ito regular, hindi ito maganda sa ating kalusugan. Simulan na natin. Yes. Ayan, para po sa ating mga kabataang nakatutok ngayon, so patuloy lang po natin i-share din itong programa na ito upang ang iba pa nating mga kasama sa bahay o mga kaibigan ay sama-sama po tayong matuto. So ano po ba itong common eating disorders na to? So sa salitang disorder, ito yung mga hindi dapat na nagagawa ng isang tao sapagkat ito po ay nagdudulot ng hindi magandang o mabuting kalusugan sa atin. So, dito po sa eating disorders, meron po tayong mga risk factors. Kung paano ang mga bagay ay nakaka-apekto, bakit tayo nagkakaroon ng eating disorder. Tapos aalamin po natin mamaya kung ano-anong mga klase itong eating disorder na ito. So, unang-una po, nandiyan yung psychological factors. So, isang malaking bagay po yan. Ma'am Lady, napakagandang pag-usapan po nito dahil nung mga nakaraan ay napag-uusapan din natin yung mental health, kung paano ito nakaka-apekto. At isa sa pinaka-importante, itong psychological factors. Alam mo, agree ako dyan, Miss Miles, kasi kung ikaw ay, ang iyong kaisipan ay napakapayat mo na. Ganyan. Tapos ang goal mo ay talagang, magkakain ako ng kakain, pwede kang magkaroon ng disorder. At ganun din sa kabaliktaran. Kung ang tingin sa sarili ng tao, pag nakita niya yung sarili niya sa salamin, parang ang taba ko na, pero kahit totoo hindi, pwedeng hindi rin siya kakain. Kaya totoo talaga. At ayan yung tinatawag na low self-esteem, Ma'am Lady. So kung tayo ay naniniwala sa ating mga sarili na akala mo sobrang payat, sobrang taba mo na, tama lang naman yung iyong sukat o yung timbang ng iyong katawan, pero the way mo nakikita yung sarili mo at mababa nga talaga yung tingin mo sa sarili mo. So isa din dyan is yung pakiramdam mo is hindi ka sapat o inadequate ka. Yung prone ka to failure at doon yung focus mo. So itong mga to ay nakakatulong para tayo ay magkaroon ng disorder. Kaya tayo kain ng kain o minsan inaano po natin yung sarili, dinedeprive po natin yung sarili na hindi kumain. So andyan din po yung tinatawag na feeling out of control. Diba po? Nangyayari hindi ko makontrol ang sarili ko eh. Or minsan, yung over-control ka naman. Kaya yung kinakain mo talagang kung baga, familiar po tayo sa OCD, tama ba? Ayan, so, marami, ito yung mga prone pagdating sa mga ganito kasi gusto nila kontrolado, talagang perfectionist. Gusto, di ba? Ma'am Lady, Naiintindihan ko. So, marami po siguro sa atin nakaka-relate. And isa pa dito is yung response to change, especially sa mga kabataan is ongoing yung puberty stage nila. So marami mga pagbabago sa kanila. Parang may hormonal side din, ano? Nagkakaroon po talaga. So nakaka-apekto pong itong mga to. At especially yung response natin sa stress. Kasi madalas dyan yung tinatawag na stress eating. Ang kabaliktaran daw ng pag na-stressed ka, desserts talaga yung pupuntahan mo. Agad, diba? So marami palang pwede talagang
makarelate dito sa pinag-uusapan natin, ano? Tama po kayo dyan. At isa din dyan is kung kayo ay may personal illness o may kondisyon na talaga kayong nararanasan. So, isa pa dyan, pangalawa, dumako naman po tayo sa tinatawag na interpersonal factors. Interpersonal? Yes. So, pag sinabing interpersonal, ito yung sa sarili mo di ba? Or yung towards each other. Yes. Yes, yung social life. So, hindi po natin may tatanggi, isa dyan is yung family natin. Oo. Di ba? Napakalaking factor yung influence ng family natin. So, kung ano yung sinasabi sa'yo ng mga kasama mo, naku, ganito ka, ganyan. Yes. Or makaka-apekto yun kung Tama paano po ka kayo. kumakain. At isa din dyan is kung yung pamilya mo nakaranas talaga ng laging pag-aaway, di ba? May factors yun sa'yo, may dating yun sa'yo. Na minsan, ayan po yung tinatawag na difficulty na ma-express yung side mo. Okay. Yung sarili mo, So, yung parang hindi ka feelings masyado mo. makasalita, susubo ka na lang ng susubo. Yung emotions mo, parang nasa sayo na lang. Instead Okay. na ma-open mo, naka-apekto yun. Kasi, yung gusto mong ipahiwatig na, Yes. hindi mo ma-open sa kanila. Ah. At isa din po dyan is, yung kung kayo po ay may history na kayo ay na-ridicule in public, kung kayo po ay, especially yung sa timbang. Kaya po Parang ngayon, nabully, diba? mga Yes, ganyan. nabully. Kaya ngayon dapat nag-iingat talaga tayo sa ating mga sinasabi ngayon. So, itong mga to ay factors po ito para nagkaroon ng eating disorder yung isang tao. Okay. So, hindi man ito pinaka-reason, pero may ano po siya, may contribution. Tama. Yan. At isa din dyan is, kung kayo ay may physical or sexual abuse na naranasan ng isang tao. So, nakakatulong din ito para magkaroon ng eating disorder po. Ayan. So, dako naman tayo sa social and cultural factors. Kung inyo po nakikita sa inyong mga screen, di ba po, kaliwat kanan yung ating mga magazine, sa ating television, lalo na ngayon sa internet. Di ba, andito yung mga nagagandahang mga, katawan na tinatawag. Kumbaga, merong particular na size, na katawan, na hugis, na talagang yan yung pinopromote ngayon ng po lahat kayo. ng nakikita natin sa paligid, no? Kaya ang mga tao, yun yung ina-aspire. Tama po kayo. Minsan parang nabibrainwash na yung ating pag-iisip na dapat ako din tularan kong ganito. Yes. Kung inyo pong mapapansin yung ating sa mga magazine, ano na po siya, yung parang tatawag na edited na. Oo. Kung halimbawa, medyo may konting May computer lamat effects na yan. Yes. Di ba po, may tinatawag na tayong filter, di ba? Oo. Doon, hindi mo talaga may kitang actual sa kung ano yung pinapakita ng media. So, itong mga to ay nakaka-apekto sa eating disorder ng isang tao. Ayan po. So, ito kasi mga cultural norms na dapat ito yung kainin mo para pampasexy yan. Yes. Tama po ba? Ayan, sa mga nakaka-relate po sa atin. At, syempre, yung ating biological factor. So, ito po yung nangyayari sa kung ano yung attitude sa isang pamilya. Ganun din po. At kung ano yung mga nakagawian is namamana po din talaga. Kaya nga po, mamaya may kikwento po ako isang tunay na karanasan. Talagang na-adapt niya po at naka-unlaking influence ng kanyang magulang. Okay. Kung bakit niya ito nagawa din sa kanyang sarili. Excited akong marinig yan. Yes. Bago tayo magpatuloy mga kaibigan, batiin po natin yung mga nanonood sa ating programa ngayon. Nandito si Ma'am Nelly Miral Morillo. Magandang umaga daw pong muli sa inyong lahat. Nandito si Ma'am Juanita Ang, Ma'am Esther Hardeleza, Ma'am Amelia Miraflor Garcia, and Dr. Linda Varona is watching. Happy birthday, Happy Doc! birthday, Doc! Ayan, at ang sabi niya, thank you for this topic, Miles. Makes people aware na meron palang ganitong problema. Yes, totoo po. And nandito rin kasama natin si Ma'am Penina Mariano Vigafria. Hello po. At ang sabi niya, today is a wonderful blessing from Adventist Med. Either rainy or sunny, it stands for hope, giving us another head start of what we call lifestyle medicine. Praise the Lord. Maraming salamat po sa inyong comment. Andito rin si Ma'am and Sir Rosvic Taktakon Regio. Thank you daw for the nice info. Thank Meron you po ba kayong katanungan o mga thoughts? Or gusto niyo pong batiin namin kayo? Please comment on the comment section below. Ayan. So, dadako na tayo, Ma'am Lady, doon sa isang uri ng disorder na talagang medyo naririnig na natin. Talagang, lalo na sikat ito sa mga kabataan eh.
Madalas po kasi mga kabataan yung naapektuhan nito Okay. at mga kababaihan. Okay. Pero hindi lamang po ito na mga kababaihan lamang. So may porsyento din po na ang kalalakihan ay pwede Okay. itong maranasan. So ito po yung tinatawag na anorexia nervosa. Familiar, Ma'am Lady? Yes, naririnig ko. Pero I Yes. don't think meron ako. Okay. Medyo, So, titingnan natin ano yung mga description sige, niyan, alamin natin. characteristics. Kasi, tama, baka naman alam mo sa sarili mo na wala, pero meron pala. Yes. So, wag po kayong mawawala. So, actually nga po, nung ako habang ginagawa ko itong presentation na ito, medyo nagigilty ako sa sarili ko. Kasi Parang naisip mo ba? Parang nakaka-relate ako. may pagkakataon na ganito yung ginagawa ko. Di ba po? So, sa inyo Sige. din po mga nanonood, ay i-evaluate nyo rin po yung sarili. So, isa po dyan, ito yung tinatawag na relentless pursuit of thinness. Gusto mong pumayat. So, halimbawa kung ikaw ay normal naman yung timbang mo, pero gusto mo pa rin magpapayat. So, kaya nga po binanggit natin yung may psychological factors Yes. ito. Dahil sa ating pag-iisip, nandun nagsisimula po ito eh. So, kung halimbawa, kayo po ay may, yung timbang nyo, kung less than 85% sa normal, kayo po ay masasabing, isa po ito sa mga simptomas ng ganito pong disorder. Yes. So, isa din po dyan is yung misrepresentation of yung body image. Kaya nga po, kung inyo po, ayan, nakikita po ninyo sa inyong screen, pagtingin mo sa salamin, the way you see yourself, is malaki na. Parang may sira yung salamin, ano? Yung salamin ba yung may sira Oo. o yung paningin, di ba po? So, iba yung paningin mo sa katawan mo. And maybe, at some point, yung paningin mo din sa ibang tao na sila, sa tingin mo, napaka-sexy, pero para sa ibang tao, talagang mapayat na. At hindi po natin alam, baka kulang na nga po sa timbang. Tama. Ayan. So, andyan din po yung tinatawag na restrained eating or binge eating or purging. So, babanggitin ko po ito mamaya. Ito kasi yung may takot ka na mag-gain weight. Kaya basically, ang ginagawa mo, nililimitahan mo yung kinakain mo. At yung tinatawag na siguro sila po yung mga, ikaw ba ay na-obsess, pagbibilang ng calories, parang nagpapanik ka agad kung may makita ka na sa plato mo, ganito karami, hindi mo talaga kaya, alam mo hindi mo kayang makakain. So, itong mga ito. At isa din dyan, ayan, intense fear of gaining weight. That's why, ikaw hindi ka mapakali, maya-maya ka siguro nagtitimbang, tine-check mo yung timbang mo kung nabawasan na ba, or baka nadagdagan, ay baka to the point na kakaunting point lang, baka medyo na ano ka na, Nag-aalala na. So, ito pala ang anorexia. Yes. At ito'y familiar na salita sa atin, no? Kasi ang picture sa isip ko, kapag narinig ko itong anorexia, ito talaga yung talagang napaka-payat na payat. Yung sumobra na sa kapayatan, kumbaga. Opo. Medyo ligtas-ligtas pa naman tayo dyan. Ako'y kitang-kita nyo naman mga kaibigan, malayong-malayo ako dito. Ayan po, nabanggit natin kanina kasi po sa ating anorexia nervosa po, ito po ay kadalasan may dalawa pang uri. Okay. Yung mas inano pa nila mas specific. So, ito yung restricting at saka yung binge or purge. Okay. So, pag sinabing restricting, talagang very limited ka talaga, strict ka pagdating sa kung ano yung kinakain mo. Okay. At pagdating kabaliktaran naman sa binge na kinakain mo, nagpapasok ka ng pasok ka, as in like, pag sinabing binge, talagang kain ka overeating na talaga, na halos hindi lang dami, pero most of the time you are eating. But then, ang ginagawa nyo po is, nilalabas nyo, kagaya ito ng na yung binanggit. nagtatry na talagang parang ini-induce ang sarili na talaga. isuka din. Kaya nga po, titingnan natin ano yung mga characteristic ang naapektuhan sa ating katawan. Maganda pong tingnan yan. At itong sa binge or purge, gumagamit po sila ng either yung induced vomiting or pwede din po yung mga laxatives. So ito yung mga nakakatulong para mas pampadumi. Okay. Lalong ito nga po mga laxative, alam po natin ginagamit ito kung tayo ay constipated. Pero sa mga taong ito po nakaranas ng anorexia, ito po ginagamit nila regularly. Okay. So talaga po para hindi nila maramdaman kasi nandoon yung guilt after nila they eat a lot, nararamdaman nila yung guilt. So gusto nilang ma-appease po yung guilt na yun at gusto nilang malabas talaga. Grabe. Diba? Ayan po, so yung nakikita sa inyong mga screen, ayan po, no? So baka kung inyo napapansin sa inyong mga anak or sa inyo po mismo,
tingnan po natin at evaluate po natin. So, kanina, nabanggit po natin na nagwa-watch out talaga, tinitingnan yung timbang. So, atin pong balikan kung ano yung body mass index po natin. Ayun. Diba? Ito yung pinakabasehan po natin. So, normally, ang body mass index po dapat natin is in between 18.5 to 24.9. Yan po yung pinaka-normal na, para maabot natin na normal pa yung ating, pangangatawan. So, kung tayo po ay, may ano po kasi yung ating anorexia may severity. So, kung gaano kalala. Kung kayo po ang inyong BMI ay 18.5 to 17, nasa mild na po kayo na stage. At kung mas mababa pa, 17 to 16, yan naman po ay moderate stage po. Pero kung 16 to 15, severe na po yan. At kung 15 below, yan na po yung sobrang extreme. Baka sobrang halos kalansay na po talaga kayo. Oo, yung parang sobrang payat na talaga, pero tingin niya, yun pa rin yung tamang gawin. Kasi ang iniim natin dito ay yung tamang timbang, di ba? Yes. Oo, so hindi lang yung mga bata ang minimake sure natin na may tamang height at tamang timbang. Ganun din tayo na mga adults. Tama po kayo. Okay. So, ayan, ang ating mga anorexic na makakakilala or tayo po mismo, dahil takot sila mag-weight gain, may mga kanya-kanyang kapamaraanan sila kung paano sila kumakain. So, nandiyan nga yung, takot sila sa calories, fat, parang malaking alarming na sa kanila itong mga to. So, ayan po yung, may food rituals po sila na tinatawag. Wow. So, basically, ito naman po ay hindi talaga ritual, pero mapapansin mo na ganito yung naging kakaugalian nila. Halimbawa po, yung isang apple or isang prutas, ang ginagawa po nila, inaano po nila, kinakatalaga nila into small pieces. Yes. Para psychologically, talagang kakaunti lang, o minsan nga half lang talaga, para magmukhang madami na yung kinakain nila. But very little lang po yung kanilang ini-intake. And we have what also we call yung specific order. Okay. Parang kaya nga po, di ba nabanggit natin kanina yung mga perfectionists, sila yung medyo ano nito eh. So, ayan yung may order sila na kakainin at yun lang yung pinaka-pattern nila. Wow. So, ayan po. Kayo po ba ay nakaka-experience ng ganito? Okay. Ayan. Medyo nakaka-alarm, na meron palang talagang mga ganitong kondisyon. At hindi, yung nakita ko na extreme na halos sabihin mo na baka kalansay na yung itsura sa sobrang kapayatan, ay hindi nga talaga healthy. Yes po. Sige, tingnan natin kung meron tayong mga katanungan galing sa ating mga viewers. Oh, thank you daw sa birthday greeting, sabi ni Doc Linda. Nandito rin si Ma'am Perlita Pinky Eugenio Balsita. Good morning, thank you for the nice topic, sabi ni Ma'am. Sabi ni Tita Lids Bruel, happy Monday morning. God bless Adventist Med for your health ministry. Hello, Miss Miles and Miss Lady. Wow, hello po. Okay. Si Ma'am Penina, sabi niya, ang stress eating ba ay considered disorder or an occasional tendency lang? Siguro po yung stress eating, depende kung every time ba na na-stress tayo, ay ganun talaga ginagawa natin. And di ba normal nga po, and yung may tinatawag na yung mga hormonal imbalance na tinatawag, so that can affect. Pero kung depende kung sa regularity, but kung tayo ay napaka-regular, so watch out po tayo, baka there's something nga na... At saka baka naapektuhan na rin yung talagang yung ating weight. Hindi lang pabawas, pero pabigat naman ng todo. Meron din yung negative effect, di ba? Of course. Sige. Ito, Ma'am Elsa Gonzalez, good morning po. Good morning po. Ano ang mga pagkain na di pwede sa may asthma? Naku, sasagutin po natin yan sa mga sunod na panahon. Pero ngayon, pag-aralan natin yung mga different disorders. Pero ang masasabi natin dyan instead na isipin po ninyo yung hindi ninyo pwedeng kainin. Ano po yung dapat? Yung dapat nyo pong kainin, lagi po nating sinasabi nito, plant-based whole foods. Ayan, mas-safe po yan. Si Ma'am Marilyn Makasadja is also with us. Good morning daw sa ating lahat. Okay, keep your questions coming. And kung gusto niyo pong bumati or ipaalam sa amin kung taga saan kayo, we really appreciate that. And do not forget to hit that share button para madami po ang mag-benefit sa ating usapan ngayon. Tsaka naalala ko, Ma'am Lady, kasi di ba nung nakaraan ay na-topic po natin about sa asthma. So, pwede po natin balikan yun natin. That's share. right. Ayan. So, isa pa po sa ating mga ginagawa ng mga anorexic nating kakilala or tayo po mismo is sila yung yung ginagawa nila is nagluluto sila ng mga pagkain, pero they give it to others. I mean,
hindi sila yung kumakain, pero sa iba po nila pinapakain. So, maybe that's the way na lang din nila para mag-cope up. Okay. Ayan. So, ayan na po, papaano, o ano mga physical na symptoms, diba? Kung anong makikita natin kung kayo po ay nakaranas ng ganitong disorder. So, pag sa anorexic kasi, andun yung tendency na starve po talaga natin yung ating katawan. Since restricted na yung ating calories, yung intake po natin. At the same time, may mga pagkakataon po na ito pong mga anorexic na ito is talagang they really ginagawa nila yung best nila para talagang pumayat nga through exercise, extreme, talagang sobra na po, hindi na siya balance, no? Kaya tayo na minsan, overweight na tayo at sobrang payat na. So, pagdating po kaya mapapansin niyo kapayatan, may tinatawag tayong muscle wasting. Okay. So, yung ating mga muscle sa katawan, especially yung cardiac muscle, is nababawasan po, nagkakaroon po ng loss. Kaya yung ating pagtibok ng puso, kadalasan po dyan, below 60 po, yung kanilang heartbeat. Okay. So, mababa po kasi yun tinatawag na bradycardia. Okay. Slow heartbeat po na yan na tinatawag. And yung kanilang high blood pressure, hypo po sila, hypotension or hypotensive. Yung 90/150 lamang po yung kanilang mga BP. Ayan po. At may tinatawag din tayong, yung blood pressure kapag tayo ay nakatayo, talagang high po or mababa din po. At the same time, nagkakaroon po ng tendency nun is congestive heart failure. Kaya ito pong anorexic, hindi lang po siya basta-basta na disorder. This can lead to even yung death po na tinatawag. So, since ito pong mga sakit na ito ay pwedeng ma-develop kung tayo papabayaan natin yung ating katawan na ganito lamang po. So, ito kasi kulang na kulang sa sustansya, makikita po natin, di ba? And nasasabi natin yung mga fats, hindi yan laging masama eh. Talagang kailangan din yan ng ating katawan. Yes. Ayan po. So, dahil mababa ang protina na natatanggap ng ating katawan, minsan namamanas yung kanilang mga paa, especially po sa paa, yan yung tinatawag na edema, yan swelling po, no? And dahil sa muscle loss, mababa yung creatinine, ang bilis mapagod, itong mga anorexic na ito. And dahil doon, mababa po, mahina yung kanilang mga muscles. Kaya minsan yung ating paghinga nung ating mga nakaranas nito ay nahirapan po. So imaginein po natin yung simpleng practice po natin, ang laking epekto sa buong katawan. That's right. Di ba po? Lalo pa na ang pagkain, yan talagang source of nutrition and energy ng so, imagine lahat. Po kung i-restrict natin yung ating katawan. But then we have, kailangan natin intindihin na itong mga kaibigan na ito is may psychological factors na ng mga, and many factors yung mga nabanggit natin kanina. And that's why we are opening this to you para kung kayo po ay may kakilala, atin po silang mas maunawaan pa. That's right. Ayan. So, andyan din yung sa bone marrow. Dahil, ayan po, mababa nga yung ating mga kinakain, less intake, nagkakakulang po yung ating mga, yung tinatawag nating mga vitamins and minerals sa ating katawan, which is important to have a healthy blood. Diba po? So, kung mas less yung WBC, o yung ating white blood cells, ito yung mga panangga, di ba? Ito yung parang mga soldiers sa ating katawan. Ibig sabihin, mas madali silang kapitan ng sakit. Dahil hindi nag-respond yung kanilang immune system. So, ganito po yung nangyayari. And dahil less white blood cells, less din yung kanilang red blood cells, kaya mahina yung energy nga. Or baka minimal lang yung kanilang siguro paggalaw, hirap na sila. Yes. Ayan. At the same time, mababa din yung platelets. So, ito yung tatlong pinaka-component ng ating dugo. So, kung itong mga mababa, dahil nagkakaroon din tayo nung bleeding. Mabilis po tayo mag-bleeding, at the same time, magkapasa. Okay. Siguro konting nauntog lang. Bigla ako napaisip dun kasi ako mabilis ako magkapasa. So kailangan i-check natin talaga ang ating sarili. Yes po, no? Dahil yung pagkain talaga, alam natin, no? Lagi nating sinasabi, source ng energy, source ng nutrition and minerals. Kailangan po nating alagaan talaga.
At huwag i-deprive or Yes. i-starve. Mhm. Lalo pa kung meron namang makakain. Ano? Imagine po natin kung yung sa pagpa-fasting pa nga lang natin, halimbawa ginagawa natin regular. Oo. Pero alam mo yung pakiramdam, 'di ba? Nababawasan din. Talaga nakaka-apekto sa katawan mo. Kumbaga How kung much more? 12 hours ka lang na nag-fasting. Yes, Or 24 malaki. hours. Di ba pagkatapos nun, parang medyo nanghihina ka na. Totoo No? Parang gustong-gusto mo nang kumain. How much more kung araw-araw nating ginagawa yung pag-starve sa ating sarili. Totoo po yan. At isa din po dyan, dahil nabanggit natin when it comes to starvation, itong mga nakakaranas po ng disorder na ito, maaring sila po yung makaranas ng bloating, nausea, at syempre yung constipation dahil Okay. kulang nga po yung intake na kinakain po ng ating mga kaibigan. Okay, so that's anorexia nervosa. Ayan, Yes. bago tayo magpatuloy sa sunod nating pag-uusapan, maraming salamat po sa mga nanonood. Nandito kasama natin si Ma'am Nora Bercero Arumin, Hello po. Ma'am Rebecca Abad, Posada Synth Lianyo, Mhm. Ma'am Jean Simoy, Mhm. Ma'am Jeanette Articona Brosas, at syempre si Ma'am Rebecca Abad. Hello po, Doc. Yes Hello po. daw, Doc. Ay, miss lang po. Miss lang. Sabi niya, mabilis ang kanyang palpitation ng heart. May sakit na daw ba siya sa heart? Nako, alam niyo po, mahirap yan isabihin, no? Sa ganito lang na tanong na parang sasagutin namin kayong diretsyon. Mas maganda po na kayo ay magpapakonsulta. At kung gusto niyo pong balikan yung iba nating mga episodes tungkol sa heart attack, brain attack, marami po tayong topics, hypertension. Punta lang po kayo sa mga videos ng Adventist Medical Center Manila. Okay. At actually po, bago ko makalimutan, yung ating mga may anorexia na nakakaranas, sila po ay mas prone po sila sa osteoporosis. Kaya nga pansin natin yung itong mga sa physical na pagkita pa lang natin, yung kanilang mga bones, since wala na talaga silang mga muscles, di ba? So mas less when it comes to protection din, mas breakable. Yes. And yung kanilang mga skin, very dry talaga. And scaly. Yung scaly na yun, may mga buhok po kasi tumutubo. Ito yung tinatawag na lanugo. Okay. Maliliit po siya na buhok, tiny hair po na tumutubo po talaga. Parang ito kasi yung ng katawan natin eh. Since wala nga siyang mga muscles, mag-protect. Syempre, imagine natin, let's assume na talaga na itong mga kaibigan natin na ganito ay lamigin, di ba? Walang mga fats na magko-cover, di ba po? So this can be parang ng katawan natin. Yes. Defense talaga na maano pa rin yung init nga, Yes. temperatura. And ayan po yung may tinatawag din tayong halitosis Okay. or yung bad breath. Ayan po, nangyayari po ito dahil sa frequent na pagsusuka. Okay. Yan po yung nangyari. Dahil po, di ba, pag tayo ay sumusuka, kayo po ba ay nakaranas na yung nagkaroon ng reflux? Di ba po yung acid na umaangat, talang doon pa lang medyo may hapde. At talagang iba yung amoy na suka, pansin po natin, di ba? So, imaginein po natin. And yung acid is umaakyat. Yes. Kaya may problema din po talaga, magkakaroon ng problema when it comes to our mouth, yung ating oral, di ba po, lahat po yan affected. And yun po, ang tendency po niyan dahil nagkakaroon din po siya ng problema sa ating utak. Yes. So, sa ating brain, since yung tinatawag na atrophy or encephalopathy. So, ito yung mga nagkakaroon na ng confusion, di ba? Sabi natin kanina may psychological effect nga ito. And ito din talaga yung pinagmumulan. And to the point na yung death na tinatawag. So, yun po. Talagang seryoso pala itong ating pinag-uusapan ngayon, ano? Totoo po. Meron pong mga paraan para syempre, yun naman ang importante, yung solusyon, 'di ba? Meron naman pong mga solusyon kung paano rin 'yan magagawa ng paraan. Pero unang kailangan ay yung tao mismo ay maging willing, no, na lumapit sa talagang authority na makakatulong. Kasi kung siya mismo ay hindi niya gugustuhin, medyo mahirap ang magiging solusyon. Oo. So may nagtanong kasi dito ngayon. Kailangan niya rin po kasi ng support talaga. Yes.
So, yun, kagaya ng nabanggit ko kanina, may gusto ko pong i-share itong kwento na ito. Ito pong babaeng na ito na kung saan siya po mismo ay nakaranas ng ganitong karamdaman o disorder, yung tinatawag na anorexia. So, ayan siya, no? Napakapayat talaga. Napakapayat po. So, siya po ay parang ginawa siyang, she is promoting po itong mga anorexic na ito na parang she's giving hope to those who also experiencing the same yung situation niya. And itong pong babae na to, nung ako po inaral ko, yung kanyang background, kasi po yung mother niya, parang siguro po, hindi ko alam, baka siya po ay one and only, na talagang ayaw po pala siya, parang lumaki agad. Yes. To the point na ayaw po siyang palabasin dahil nalaman nung kanyang mother is, yung hangin daw is nakakatulong para lumaki ang isang bata. So, sa kanya po ay mga 6 or 8 years old pa lamang po siya nung time na yun. So, nabasa ko po na there's something problema din po yung kanyang mother. Yung kanyang pag-iisip. Ayan po. And to the point na siya po mismo na-deprive, na-apektuhan po yung kanyang lifestyle, yung kanyang pamumuhay. And nung yun nga po, nung in-interview siya, talagang pinakwento niya yung mga kung paano nga yung pagkain niya is very limited lang. And paano niya nakikita yung ibang tao. And doon po nung siya ay ini-interview, nung siya po ay nakalabas, talagang pong pinagtitinginan siya. Kasi pansin na pansin mo talaga kung gaano yung kapayat. Na parang hindi naman talaga po ito, hindi talaga siya normal, di ba po? Pag may mga tao talaga na payat, di ba? Pero meron talagang mapapansin mong hindi na normal ang kapayatan. Ayan po. And sinabi niya po dun sa interview na iyon, talagang ini-encourage niya. Siya naman po ay nag-go through din ng isang pag-progress dahil gusto niya nga rin po itong ma-overcome. Ayan po. So, nalaman ko din po na hindi ko alam kung anong specific na kadahilanan, pero siya po ay pumanaw na din. At ang masamang tama po ba? Yung kanyang mother din is nagpakamatay dahil dun sa nangyaring iyon sa kanyang anak. So, hindi ko po alam kung anong reason, but then may kita po natin na sa mga magulang, sa mga tao na nakapaligid sa atin, malaking epekto po ito sa kung paano din natin dadalhin yung ating lifestyle, lalo yung ating pagkain. Ayan po. So, ito po ay magandang aral na dapat po talaga malaking part po natin kung paano natin mabibigyan ng impluwensya yung mga kasama po natin o nakakasama po natin. That's right. Ayun, nakakatuwa dahil nalalaman natin kung gaano kahalaga ang atin pong influence sa ibang tao. Pwedeng yung ating sinasabi ngayon ay makakatulong kung paano sila magiging malusog at masigla. At pwede rin naman yung iba ay gutumin pala nila ang kanilang sarili dahil yung ating mga sinabi ay nakaapekto sa tingin nila sa kanilang sarili. O sige, puntahan natin yung iba nating mga viewers. Nabati ko na sila. Marami pong salamat sa inyong lahat na mga nanonood. Miss Miles, sige, tuloy tayo. So, ito pong pangalawang uri ng ating disorder na kung saan halos may kahalintulad po nitong ating anorexia nervosa. Pero ito naman po, ang pagkakaiba naman nila, yung itong tinatawag na bulimia nervosa. So, more on binge eating yung tinatawag. And at the same time, after nila uncontrolled po ito So, siguro po sabihin natin mas malala ito kumpara doon sa ating tinatawag na anorexia. So, dito po, ang kaibahan nila doon po sa kanilang timbang. So, sabihin natin po, pagdating sa anorexia, maaari silang overweight o yung mas hindi po normal yung kanilang BMI. So, pag ito naman pong bulimia na tinatawag, maaari pong normal, maaari ding overweight yung kanilang timbang. Pero, nag-i-induce din po sila, o yung kanilang vomiting, gumagamit din po sila ng ways para yung kanilang psychologically din po ito may problema na tinatawag din sa kanilang perception. So kaya ginagawa din po nila ito. Yung may tinatawag din tayong recurrent and appropriate compensatory behavior para po ma-prevent din or maiwasan din yung weight gain. So katulad din po ng ating tinatawag na anorexia. And at the same time, ulitin ko lang, Miss Miles, yung anorexia, ito yung mahahalata mo talaga dahil sobrang payat. So underweight talaga, kaya kitang-kita natin. Pero itong bulimia, halos hindi natin mapapansin kasi pwede silang normal ang weight or
talagang Overweight. overweight pa minsan. Oh. Kasi nga po, yung kanilang pagkain, binge Okay. eating talaga yung pinakaano nila. At Ma'am Lady, pwede din po actually mag-start yung isang anorexic from bulimia. Okay. So from bulimia, magpo-proceed sila into anorexic. Dahil ito pong bulimia naman na ito, dahil patuloy din yung pag-i-induce niya ng vomiting, paggamit ng laxative or over-exercise. So talagang papayat at papayat po Alright. yung isang nakakaranas po Sige. nito. Ayan po. So, tingnan po natin kung papaano ito nangyayari at ano po yung mga nangyayari sa ating pangatawan. So, ito naman po mga nakakaranas ng bulimia, talaga pong kung sila ay magbi-binge eating, minsan patago po nila itong ginagawa. Sekreto para hindi makita ng iba. Siyempre, psychologically nga po, may problema. At the same time, sila po yung, kung inyo pong mapapansin, after kumain, pabalik-balik sa CR, since yun nga po, yun na yung ginagawa nila, nag-induce na sila ng kanilang vomiting, ng pagsuka. So, ayan po. So, dito sa bulimia, nagkakaroon po ng cycle. So, pagkain, binge eating, pagkain ng marami, na talagang halos to the fullest po. And, pagsuka, pagkain, pagsuka, pagkain, pagsuka. Wow. So, kung ito po ay inyo pong nararanasan, ginagawa, once a week for almost like mga 3 weeks, so maaring kayo po ay nakaranas ng ganitong disorder. Okay. So, kung continuation, kung nangyayari po ito every once a week nga po na ginagawa. And then, ano po yung mga epekto nito sa ating katawan? Ayan po, katulad po nung ating mga nabanggit kanina doon sa anorexia, ganun din po halos kalintulad. Since dito mas often o mas madalas po yung pagsusuka, talaga po yung kanilang yung mga gums, even po yung kanilang mga ngipin, may paninaw, dahil po yung natatanggal na yung enamel, dahil po dun sa acid, yung mga panunaw na talagang during vomiting o pagsuka is talaga naapektuhan yung kanilang oral. Ayan po, nabanggit din dyan yung broken blood vessels in cheeks. Kung kayo pong mga cheeks, minsan na may bumabakat na mga mga ugat-ugat na maliliit. So, maaari din po itong senyales dahil nga po din sa patuloy po na pagsusuka o ginagawa. So, rashes din po, ito po ay isa sa mga pwede ding maging health problem kung kayo po ay nakakaranas ng ganitong disorder. So, andyan din po yung stomach ruptures. Since talagang ini-induce natin, talagang pwede din po kasi yung ating esophagus maapektuhan. Talagang yung mga acid, hindi po, sinadya po yan, ginawa po yung ating Panginoon sa stomach lamang. At hindi po yan nababagay o padaanin po sa ating talagang So, nagkakaroon na po ng sakit. Iba pang sakit. So, ito pong mga to. Esophageal, ano pa po nakalagay? Tears or rupture within the throat. Ayan, from the force and frequency of vomiting. At the same time, ayan, muscle cramping. So, electrolyte imbalance dahil yung ating mga minerals and vitamins sa ating katawan is talagang nagkukulang na or minsan sumusobra. So, bilang kasi siyang Kaya ang tendency din po pala nitong bulimia, pwede pong mag-proceed ito sa diabetes din. Yes. So, you are prone. At the same time, yung acute hypoglycemia that may lead to heart attack. So, imaginein po natin, kung dinedeprive po natin o talagang pinupuno naman natin yung ating katawan, at the same time talagang mabibigla tas ilalabas mo. Yes. Hindi yun yung normal kung paano dapat yung... Hindi dapat sa bibig inilalabas, di ba? Hindi dapat tayo suka ng suka, no? Pagkatapos kumain. Kasi mayroong cycle ang digestion natin. So, yun po. Actually, yun lamang po yung gusto ko nating ngayon. At titingnan natin kung paano ba natin pwedeng matulungan. Yan. Paano natin pwedeng ma-improve. Yes. Hindi naman po kasi agad-agad to na biglang okay ka na agad, magaling ka na agad. Ayan po, base nga po sa pag-aaral, ito po talaga ay kung kayo po ay gusto nyo ng kagalingan, talaga po ay nangyayari ito ng isang grupo, mga sama-sama manggagawa upang makamit po yung success ng tunay na kagalingan. So, andyan po yung pinakauna yung primary healthcare provider. So, pwede ito sa within a family, pwede din po ito yung ating doktor, pwede kasama din po yung ating dietitian, at syempre yung talagang pinakamalapit na laging naandyan sa isang nakaranas po nito. So, unang-una is encouraging patient o yung nakaranas po nito to consume a balanced diet with emphasis on variety. At the same time, kasama po dito yung food preference ng taong nakaranas po nito. Yes. So, bakit po natin ito sinasabi? Since, kasi po madalas, bakit ba tayo ayaw kumain?
Kasi, anong reason? Medyo naboboring tayo sa ating kinakain, or madalas baka ito na lang paulit-ulit. At the same time, when it comes to nutrition, pag tayo po ay variety yung kinakain, iba-ibang sustansya yung makukuha po natin. Yes. Kaya nga pinopromote din po natin yung ating plant-based, yung whole foods po natin, para makuha po yung sapat na nutrisyon. And pagdating po sa ating mga anorexic, hindi po basta-basta yan eh. Kasi ganun na yung nakaugalian nila. So, dapat paunti-unti lang din yung dami. At the same time, kung ano yung food preference, o kung ano may mga food preference tayo na gusto natin kainin na makita pa lang natin talagang andun na yung appetite natin para kainin ito. So, ganun po yung pwede nating gawin, isang hakbang. Pangalawa po, ayan, by serving attractive, palatable meals in small amounts. So dito, kung kayo po yung kapamilya ng taong ito, siguro po baka kayo ay matrain pa na maging cook or chef talaga na matututo ng iba't ibang recipe. Ayan po, dito din gusto namin i-share na dito po sa ating live streaming, magkakaroon po tayo ng Lifestyle Medicine Kitchen. So, ito po yung may iba't ibang recipe po tayo na pwede din nating matutunan na baka magustuhan po din po ng ating mga kakilala. So, ayan po, attractive at the same time palatable. Na once na hindi lang sa bubusugin mo sa mata kasama syempre yung sa kanilang talagang pagsubo na, 'di ba po? Ayan. At the same time, ayan po, limiting bulky foods during the early stage of treatment. So, kung kayo ay gusto nyo i-treat yung mga anorexic na kaibigan po natin, talagang paunti-unti. Sabi nga po doon sa ating share na kwento kanina, siya po ay nagsimula talaga sa, paunti-unti. Sa halimbawa, kung isang apple ngayon, na dinadagdagan ng half, so talagang progress siya. Hindi siya bibiglain. Since hindi niya po talaga kaya masasayang lang po talaga yung pagkain. Ayan. So, ayan, sabi po dito, use of tube feeding if necessary. Kung may pagkakataon na hindi na talaga kaya ng pasyente na makakain, talagang through tube feeding para mas ma-provide pa yung kanyang kailangan na nutrisyon. Kaya nga nandyan din po ina-advise natin na gumamit na talaga ng vitamin or mga mineral na supplement pag kailangan lamang po. Pag hindi na kaya through oral, talaga, especially nga po sa ating mga anorexic na mga kaibigan. Ayun. So, at hindi po natin makakalimutan, syempre po, kumonsulta po sila sa kanilang mga doctors. At the same time, kung kayo po ay may problema din po talaga yung ating yung thinking po natin, pwede po tayo magpa-counsel sa ating mga psychiatrists or sa mga counselors na alam po natin na train para po dito. Alam mo, ang isa talaga dyan, yung emotional support. No? Totoo po. Kasi malaking factor yung kung ano yung tingin mo sa sarili mo at kung ano yung background na kinalakihan, di ba? Marami kasing factors ito mga kaibigan. Kaya I am really encouraging everyone, all of us, kung meron tayong mga kakilala na may anorexia or bulimia, mas maging maunawain po tayo. At wag natin sila kalimutang ipanalangin, kumustahin. Tama po. No? Para ma-realize nila yun na may worth. Tanggap sila at hindi nakabase sa size ng kanilang damit o katawan, yung kanilang self-worth. Okay. At this point in time, let me share with you na meron po tayong programa dito sa Adventist Med tungkol sa paano makaka-recover ang mga tao from depression and anxiety. And alam niyo po, malaking bagay po ito dahil this is covering mental and emotional health, no? Kaya yung mga kakilala po natin na possible may anorexia and bulimia, pwede rin po itong makatulong sa kanila. Panoorin po natin ang isang story of recovery ng isa pong graduate nitong tinatawag na DARP or Depression and Anxiety Recovery Program. I went to see a doctor. Pa-check up ako. Full body check-up. Blood, head, stomach. Nothing alarming. Puro minor issues lang like, GERD, something like that for the nausea or feeling nasusuka. Nothing serious in short. It didn't stop me from having this negative thoughts or anxious feeling na
I'm gonna die, I'm sick, and I feel so lonely. And then there's one doctor or a psychic that told me na you might have an anxiety and depression. Yun, nagpa-check up ako sa isang psychiatrist and psychologist, and totoo nga na I do have anxiety and depression. So they gave me pampakalma, antidepressant, and it did work. Nabawasan or nawala yung Ito ang mga available services ng Adventist Med para sa ating new normal setup. Ang outpatient services is open to serve you, pero walang walk-in. Please call to set an appointment para sa inyong face-to-face consultation. Kung hindi kayo makararating, you can have your virtual consultation gamit ang aming telemedicine. Ang aming dental services is ready to serve you. Same with our physical therapy and rehabilitation. Once again, no walk-in. Please set an appointment. Here are the services you can have at the comforts of your home. Ayan nga po ang ating story of recovery. And syempre, let us share with you naman kung ano ang mga services dito sa Adventist Medical Center Manila. Available services ng Adventist Med para sa ating new normal setup. Ang outpatient services is open to serve you, pero walang walk-in. Please call to set an appointment para sa inyong face-to-face consultation. Kung hindi kayo makararating, you can have your virtual consultation gamit ang aming telemedicine. Ang aming dental services is ready to serve you. Same with our physical therapy and rehabilitation. Once again, no walk-in. Please set an appointment. Here are the services you can have at the comforts of your home. Laboratory services, immunization services, PT and rehab home care. You can even have your medicines delivered at your doorsteps through medicine delivery. Meron din kaming drive-thru services for laboratory and immunization. For meals, snacks, and more na siguradong nutritious and delicious, here's our Healthy Bites. We are open for takeout. For your convenience, you can have it delivered or picked up. Let's go to our sister institution, the Manila Adventist College. Enrollment for first semester is ongoing. For senior high school, we have ABM and STEM strands available. We also have college and Juris Doctor. With our flexible learning, you can surely have a memorable experience wherever you're from. Choose MAC, the college that can equip you for life and prepare you for beyond. And now, back to the studio. At yan nga po ang mga services natin dito sa Adventist Medical Center Manila na talagang ginawa para sa inyo upang sa kabila ng pandemya, wala po kayong mamimiss na mga serbisyo. At yung atin pong Manila Adventist College, ayan, nag-start na po ang pasukan, pero sa mga gustong humabol, enroll lang po kayo. At ang senior high school ay nag-start naman today, Miss Miles. Wow, congratulations. Okay. Happy first day. Yes. So marami pong salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa atin pong mga programa, sa lahat ng nag-avail. Ano po, kung kayo naman ay gustong magpadala ng tulong o kahit anong assistance dito sa Adventist Medical Center Manila, kung yan ay para sa pagkain, PPE o kung ano pa ng ating mga frontliners, ito po ang mga bank details na maaari nyo pong padalhan. Maaari lamang po na ipadala nyo rin sa amin ang proof ng pagpapadala ninyo po ng tulong upang ma-recognize naman namin kayo after that. Ano? Okay. Ngayon naman, gusto ko pong i-share sa inyo itong nakalagay sa isang Bible verse. Ano? Nakakatuwa kasi ang Panginoon talaga sa Bible, ang dami niyang
ibinibigay sa atin na wisdom. Yes. Parang kahit anong topic na pag-uusapan natin, meron. So narito po ang Proverbs 13:25, "The righteous eat to their heart's content, but the stomach of the wicked goes hungry." Ayan. So, tamang-tama. Tungkol din doon sa ating pinag-uusapan na lifestyle, pag-iingat sa katawan, pagkain, at yung sa ating stomach. Ano? And basically po kasi when we say na tayo po ay content, di ba? Sabi nga ni Apostle Paul na kung tayo ay godliness with content is ano daw po, gain, di ba po? A great gain para po sa atin. And to be, kung halimbawa po may nakahain po na kung anumang pagkain sa atin, minsan tayo ay talagang pero limitado, hindi siya ganun ka-abundant. With contentment, nakakainin po natin ito, and as well with gratitude, di ba? Kung ano po yung kakainin natin, kung talaga ito naman ay napaka-healthy, talaga pong, it makes us talaga yung tama yung ating pagkain. Yung righteous, nga po, di ba? And sabi po dito, kung kayo naman ay yung halos hindi ka makontento, kain ka ng kain, di ba po? Parang kang laging gutom, na hindi ka nabubusog, di ba? Parang kinumpara po kasi dito yung wicked at saka yung righteous. Na parang the way how we are going to treat po yung ating mga kinakain, di ba po? So, malaking yun nga po, nag-start talaga sa ating pag-iisip. Diba? The way nga natin natanggapin ito. So, malaking factor po talaga. Dito rin, ang reflection ko naman dito mga kaibigan is talagang God is providing us our needs. And we should be using these that He has provided wisely. Pag sinabi ring contentment, hindi lang yung kontento na dahil sa satisfaction na ganyan. Pero ibibigay din natin sa katawang pinahiram sa atin ng Panginoon yung makakapag-satisfy ng tamang nutrisyon. Ano? Kasi sabi, the stomach of the wicked goes hungry. Minsan, pwedeng maraming pagkain, pwedeng wala masyadong pagkain. Pero base sa knowledge, sa mga natututunan natin, alam natin na hindi natin gugutumin yung ating katawan at bibigyan natin ng tamang nutrisyon na ayon kung paano ito kikilos ng mas maganda sa kanyang na ikaka-glorify niya. Di ba? Ayun. So, marami pong salamat sa inyong pakikinig, panonood at pagsubaybay. Huwag po nating kalimutan yung mga natutunan natin ngayon at sana po, katulad ng pinaalala kanina, maging maunawain po tayo at tulungan po natin yung mga nakakaranas ng anorexia and bulimia. Sa pagkakataong ito, Miss Miles, pwede mo ba kaming ipanalangin? Sige po. Tayo po ay manalangin. Kami po ay lubos na nagagalak at higit na nagpapasalamat, Ama, sa isang napakagandang topiko na amin pong napag-aralan at natutunan ngayong umagang ito, na kung saan maaaring ang aming mga sarili, ang aming mga kaibigan ay at some point ay nakaranas po ng mga ganitong pagkakataon. Tulungan na ang bawat isa sa amin, lalong higit ang mga nakakaranas na po talaga nito, ay magkaroon po sila ng self-worth sa kanilang mga sarili, at lalong higit na sila po ay tanggapin kayo na kung saan hindi po nila tingnan ang kanilang sarili the way na nakikita po nila, kundi tulungan po sila na Ama na maayos po ang kanilang mga pag-iisip sa kanilang mga sarili, na lalong higit, Panginoon, kung papaano maaluwalhati nila ang kanilang mga sarili para po sa inyo. At ganoon din naman, Ama, tulungan kami na ang aming mga kaibigan ay magkaroon po ng kahit magsimula po sa maliliit na hakbang patungo po sa magandang kalusugan, mga pagbabago, Ama, at nawa gamitin ang mga kapamilya at ganoon din po ang mga consultant na matulungan pong makarecover ang mga kaibigan po namin nakakaranas ng ganitong mga karamdaman. At ang bawat isa nawa, Ama, ay matuto pa at mas maging malusog at gamitin ang mga natututunan upang kami po ay sama-samang malakas habang kami po ay naghihintay sa pagbabalik ng aming Panginoong Jesus. At tulungan din po kami ibahagi ang aming mga natutunan, nang sa gayon hindi lamang po kami ang makinabang. Ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Miss Miles, sa iyong share. Yes, Marami pong salamat sa inyong lahat. Huwag po kayong mawawala hanggang bukas po ulit, 10 to 11, dito sa programa na
Monday to Friday, 10 to 11. At yung teleradyo, subaybayan nyo rin po, Monday to Friday, 12:30 to 1 sa DWBL 12:42 AM band. Hanggang dito na lang muna po tayo. Stay safe, stay healthy, and don't forget, lifestyle is medicine. Bye!